mo ako ng Okay, sige mga bata. Tumayo na po tayong lahat para sa ating flag ceremony. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Simula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Jesus sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Alay sa'yo. everyone. How are you? I'm fine. Good morning, everyone. How are you? I'm great. Good morning, my classmates. Good morning, my teacher. Good morning, everyone. How are you? I'm fine. Okay, mahusay. Ngayon naman, tayo ay mag-ehersisyo. Para naman ay gumalaw-galaw ang ating mga katawan. Simula ng gawain ng buong sigla, wala ang katawan ay pinagdala. Tayo ang esisyo, ulo ang kama, isa, dalawa, tatlo, tayo mag-umpisa. Ang ulo ay iikot, iikot ang lahat. Ang ulo mong bilog, ang balikat, sa iyong harap. Kumilang ng hanggang walo, ulit-ulit ito ang ating sewa. Sabi ng ewa.
Ayan, mahuhusay mga bata. Good morning mga bata. Good morning, teacher! Ayan. Kami po ang magtuturo sa inyo ni Teacher Marian at ako po si Teacher Alvin. Bago tayo mag-umpisa sa ating talakayin, ay si Teacher Alvin po ay may ihandang awitin. Pwede po ba tayong tumayo at susundan ang awitin ni Teacher Alvin? Sige po tayo po na lahat. Pantalata! Ayan. Sundan po si Teacher Alvin ha. The fishes on the sea go swim, 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 swim. The fishes on the sea go swim, 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 all through the day. The shark in the sea go chomp, 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 chomp. The shark in the sea go chomp, 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 chomp. All through the day. The octopus in the sea go weave, 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 weave. The octopus in the sea go weave, 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 weave. All through the day. The crab in the sea go click, 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 click. The crab in the sea go click, 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 click. All through the day. Ayan, mahusay mga bata. Handa po si Teacher Alvin at si Teacher Marian na isang kwento. Pero bago tayo magsimula sa ating kwento, tayo ay kumanta ng Oras na ng Kwentuhan. Okay, handa na ba? Ganito po yun. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, Handa na akong makinig. Ayan, mahusay. Ang pamagat ng kwento ni Teacher Alvin ay ang Bayan ng Kabibe. Ano po ang pamagat ng kwento? ang bayan ng Kabibe! Ayan, mahusay. Wow! Yun. Noong unang panahon, may isang kilalang bayan. Ito ay tinatawag na Bayan ng Kabibe. Ito ay malapit sa dagat. Saan po malapit ang Bayan ng Kabibe? Sa dagat! Wow, mahusay. Ang lugar nila ay malinis at walang makikitang kalat or basura. May isang pamilya ang naninirahan sa bayan ng Kabibe. Ang pamilya ni Lazari. Masayang umaga ang sumalubong sa pamilya ni Lazari. At maganda ang panahon para ang kanyang ama ay mangisda. Ano pong gagawin ng kanyang ama? Mangisda! Wow, mahusay. Habang naghahanda ang ama ng kanyang mga gagamitin sa pangingisda, si Zari ay pumunta at nagsabi sa kanyang ama na siya ay gusto sasama. Ano pong sinabi ni Zari sa kanyang ama? Sasama daw po siya. Opo, sasama si Zari para makakita siya ng mga isda. Ngunit, habang sila ay naglalakbay sa dagat, si Zari ay nagutom at kumain siya ng chichirya. At itinapon niya ang balat ng chichirya sa dagat. At ang balat na iyon ay nakarating sa tahanan ng mga isda at naging sanhi ito upang magmasira ang tahanan ng mga isda. Isang araw, galit na galit ang Diyosa ng karagatan dahil sa basura na itinapon sa dagat. Kaya naman, pinarusahan niya ang pamilya ni Lazari. Ano pong ginawa ng Diyosa ng karagatan? Pinarusahan si
sila. Opo, pinarusahan ng pamilya ni Lazari. Sila ay pinagbawalang pumunta sa dagat. Kahit anong gawin nila, ay hindi sila makakapunto sa dagat. At dahil po dito, sila ay nagutom. Ano pong naging sanhi sa kanila? Nagutom. Opo, nagutom sila. Kawawa. Kawawa naman yung teacher. Opo. Isang araw, ang pamilya ni Lazari ay nagtungo sa tabing dagat. At sila ay nagmakaawa at nangako sa Diyos ng karagatan na hindi na magtatapon pa ng basura at pangangalagaan na ang bayan ng Cavite. Agad na pinatawad ng Diyos ng karagatan at mula noon sila ay nagkaroon ng maganda at masaganang buhay. Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Ayan. Kailangan, kahit sa simpleng ginagawa natin, alamin natin na may mga apekto ang ibang tao or ating mga ibang kapwa. Katulad po ng pagtatapon ni Zari sa dagat. Naapektuhan po ang bahay ng mga isda. Ayan. Naiintindihan niyo ba yung kwento natin? Opo. Ayan. Ngayon naman, may tanong si teacher. Sino po nakakita na dito ng aquarium? Meron ba kayo sa mga bahay ninyo? Or may nakita po? Sa ano, Ay, may nakita kayo sa SS? Sa MOA po, malaki. Yes, sa Malaki. MOA. Ang sabi niyo, teacher. Madami pong isda. Yes, madaming isda. Okay, may handa si Teacher Marian. Pwede ba, Teacher Marian, pakikuha ang aquarium natin? Wow! Ito po ay halimbawa na aquarium. Di ba po may mga iba't ibang isda na kayo makikita sa loob? Opo, teacher. Ayan, meron tayo dyan. Crab, turtle, fish. Maraming fish. Ganda. Ayan. Ganda, teacher. Sila po ay nabubuhay sa tubig. Gamit ang kanilang mga hasang at kaliskis at iba-iba pang mga ginagamit nila pang langoy or paghinga. Ano po yun? May nose po sila. Yes, may nose. May ice din. May eyes din po sila. May mouth din, katulad. At sila po ay nakakagawa rin ng bahay sa ilalim ng dagat or sa kanilang Sa corals po sila. yes, sa corals, meron po silang mga bahay doon. Katulad po natin, meron din po tayong tahanan. Kaya sa kwento natin kanina, kung ito po ay masisira, sila po ay gagawa ng paraan. Ito po ay ang halimbawa na kanilang tahanan. Di ba po nakikita nyo, may iba't iba po mga fish or sea Sa creatures. aquarium. Ayan, sila po ay nabubuhay dyan. At sila po ay gumagawa din ng kanilang tirahan. Dahil naunawaan nyo na ang ating tatalakayin ngayon, merong inihanda si Teacher Alvin at si Teacher Marian na isang gawain. Teacher Marian, pwede mo ba sa kanilang ituro kung ano ang gagawin nila? So, yun mga bata, ang aking ituturo ay isda. Paano ba lumangoy ang isda? Sige nga. Ayan, pag Teacher, ganyan. teacher. Yes, pag ganyan. Ganon. Di ba, Hazel? Classmate? Ngayon, gagawa tayo ng isang isda na gawa sa ano to? Plastic. Plastic, very good. Tapos gawa rin sa colored paper. Ano yung mga nakikita natin sa ilalim ng dagat? Sige nga, magbigay ka ng isa. Teacher, ating teacher. Ano pa po? Water teacher. Ano pa po? Shrimp po. Tapos, very good. Meron pa po ba? Isda, teacher. Ayun. Meron pa po? Pusit teacher. Pusit. Ngayon, tutulungan nyo
maghanap ng mga hayop sa ilalim ng dagat. Sino may gusto? Ako, teacher. Sige, lapit na dito. Ano yung nakikita mo? Merong crab, teacher. Ilan yung crab na nakikita mo? Three. Four na crab, teacher. Or na crab? Very good! Sino pa kung may gusto? Ako, teacher. Sige po. Ano pong nakikita mo? Curtain po. Ayan. O ngayon, hanapin mo, bilangin natin kung ilan yung pagong, yung turtle. Two po. Three. O ilan lahat ang pagong? Three pala. Three po. 3, very good! Ngayon, ito yung mga makikita natin sa ilalim ng dagat. Ano-ano nga ulit yun? Merong isda, crabs, octopus, pagong, at saka shark, at marami pang iba. Dahil natutunan nyo na at nalaman nyo na ang mga hayop na makikita natin sa karagatan, ngayon naman, may inihanda po si Teacher Alvin na isang gawain. Ito po ay isang kahon. Ang laman po ng kahon na ito ay iba't ibang hayop na makikita natin sa dagat at sa lupa. Ang kukunin nyo lamang po ay ang mga animals or mga hayop na makikita natin sa dagat. At kapag nakuha nyo na po yung animals, ididikit nyo po siya dito sa may board. Naiintindihan po ba? Yes po, teacher. Ayan, tayo po ay mag-umpisa na. Sige po. Kuha na po kayo ng mga animals or hayop na makikita natin sa dagat. At idikit po natin sa board. Sige po, umpisahan na natin. Ayan, mahusay. Sige po, sino pa po ang gustong dumikit? Wow, mahusay. Sino pa po? Madami pa po yan. Sige po. Dikit po ito, dito, dito. Assist mo siya, Ben. Wow! Oh, next po, next! Dikit po ulit. Wow! Wow, yes po ba? Wow po. Let's go here. Dito po. Dito. Wow, mahusay. Sige po, marami pa po yan. Ayan po. Yan. Sige po, si Jen, yan. Wow. Sino pa po? Si Ako, Joy. teacher. Ayan, si Joy. Wow, very good. Sige po, di. Saan pa po? Ayan, yan. Wow. Very Opo. good! Madami po pa. Ayan. Sino pa po? Wow. Oh, very good! Wow, mahusay. Ayan.
Marami pong salamat. Ang lahat po ng inyong kasagutan ay tama. Talaga pong naintindihan at naunawaan niyo na po ang ating tinalakay. Ang mga hayop sa ilalim ng dagat. Meron tayong makikita mga dolphin, may mga jellyfish, may iba't ibang klaseng isda, may pagong or turtle sa English, at meron tayong whale. Ayan, at marami pa pong ibang mga hayop na makikita natin sa ilalim ng karagatan. Ngayon naman, may ibibigay po si teacher na inyong assignment. Ito po yung assignment nyo. Ito po ay kukulayan at gugupitin po yung mga fish at ilalagay po dito sa may aquarium. Nauunawaan ba ang inyong gagawin? Opo, teacher. Ayan, mahusay. Ayun lamang po.